nagtatago. Sino sa tingin ninyo ang susunod na DDS na magtatago ho, mga kababayan? Sino? Kasi ang tingin ko ho, mga boss chief amo sir, ito ho, Kukulong na po nila si ay hindi si Banat Bay. Hindi pa ho si Banat Bay. Siguro medyo mahaba-haba pa ho ng konti iyan, mga kababayan. Although alam ko may mga kaso din iyan, pero hindi si Banat Bay. Ang tingin ko po, susunod mga kababayan, ay si Alan Peter Cayetano. Nako mga bossing. Sa isang beses, mag-post, ito pong si Senador Panfilo Lacson. Ang sagot po ni Alan Peter Cayetano, 15. ang sagot ni Alan Peter Cayetano, 5 beses po mga kababayan. I love you baby M. Shout out sa iyo. Ngayon po, eto na. Ipakukulong na daw po si Cayetano. Hindi po galing sa akin to. Mismo rekta galing kay Banat Bay ho ito. At alam ko naman, alam ninyo kung ano ang indikasyon, kahit kalahati lang po yung muka na nandyan, alam ko na alam ninyo kung ano ang indikasyon na si Banat Bay ang kausap at ang nagsasalita ho dyan. No? Makikita nyo naman po yung bangaw dyan sa may kagilid-gililan yung kanyang pisngi, mga bossing. Pakinggan ho natin. Grabe, ipakukulong na po nila si Cayetano. Ako po, Cayetano! Sinampahan na ng kaso. Sinampahan na ho ng kaso sa ombudsman nito ni Lacson. Aray ko. Severino Calub, magandang araw po sa inyo, no? Shout out po sa inyo. Ipapakulong na. Paano ba naman ho kasi mga boss chief amo sir, no? Sabi ni Jason Deonila, wala kayong video boss. Meron. Nandiyan yung video. I-restart mo lang yung cellphone mo. No? Paano ba ho naman mga kababayan? Si Lacson ang kinalaban. Akala niya, madudurog niya si Panfilo Lacson po. Ano tawag niya kay Panfilo Lacson nung una? Panglito Lacson daw po. Kasi nililito daw po ang ating mga kababayan. Totoo po ba yun? Ibang klaseng mag-imbestiga ho ang kampo ni Senador Panfilo Lacson, mga bossing ha. Hindi ho yan basta-basta lang yung kagaya ni Nino ba? Hindi yung kagaya nila Alan Peter Cayetano. Meron kaming na-discover, dumoble yung salin ni Panfilo Lacson. Hindi ho ganung wentuhan lang ha. Yung kay Panfilo Lacson mga kababayan, kapag ka po nag-imbestiga yan, pati po kasulok-sulukan ng wet packs ni Alan Cayetano, susuyurin po yan mga bossing. Kung tatandaan nyo po, naalala nyo, noong nagpalabas pa lang si Pangulong Bongbong Marcos ng ng mga pangalan ng mga kontraktor. Ay nako, 15 pangalan pa lang yung pinapalabas o inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos na mga kontraktor, mga kababayan. Wala na. Kay Panfilo Lacson, pinupuntahan na ho nila yung mga lugar, yung mga proyekto na sinasabi, hinihinalang ghost project. Sabi ni Ma'am Chris Rose, ilang kape ang nainom mo? Napaka high energy. Hindi. Ganito ho yan. Kasi talaga naman ganito tayo mag-live. Ikaw nakatagal ka nang nandito, di ba? Simula nung karera natin sa pagbablog sa politika, alam mo, ganito na ako. Medyo mga nakaraang panahon, nabuksan yung pangalawang gym, tapos madami inaasikaso. Siyempre kapag kayo yung tipong magbablog na tayo galing sa trabaho, ubos na yung energy. Ngayon medyo nakakabalik na po tayo, mga kababayan. Medyo na-enjoy na ulit natin yung bardagulan po, mga bossing. Di ba? Yan lang naman po yan. Game! Balik tayo kay Alan Peter Cayetano. Grabe, ipakukulong na po nila si Cayetano. Sinampahan na ho ng kaso sa ombudsman nito ni Lacson. Tingin ko po yung sinampa na kaso po totoo ho yan sa mga flood control at doon sa mga ghost project etc. pa lang ho yan. Totoo yung sinasabi ni PMA si Reza Post. Ang tingin ko NBI ang tumitingin doon, di ba? Biruin mo, makita mo magkano daw po yung kaldero, mga kababayan. 50 milyones ang puta rages na yan na muntik na ako madulos.
50 milyones yung kaldero ho, mga kababayan, mga boss chief amo sir. Eh kung makita mo yung kaldero, para lang hong mga yung tipong kanto ng mga bahay ninyo, yung mga pampatibay ho, no, mga haligi, yun lang, tapos nilagyan ng kaldero sa ibabaw. Ikukumpara pa ho nila doon sa Singapore daw po. Yung sa Singapore daw ho, umabot daw ho na magkano? Parang 70 million daw po. Makita mo sa Singapore, 2015 yata iyon, 2015, something like that, o 16, something like that, napakaganda ho. Ang daming mga LED sa gilid, palibot po, mga kababayan. Yung kay Cayetano, parang haligi lang po yung mga poste na ikinakabit, inilalagay. O kaya pag ipon-ipunin nyo po yung mga street light sa kalsada, tapos pag sama-samahin mo yung mga street light sa kalsada, yun na yung kaldero ni Cayetano. Tapos magkano pondo? 10 bilyon pa daw ho, mga kababayan. Wala pa yan. Kasi nadaanan pa lang ho yan nila Attorney Melvin Matibag po, mga bossing. Kaya, madami-daming kakaharapin ho itong si Cayetano. Sabi ni I Love You, Baby M. Ang mahal ng kaldero, kikyam lang naman daw ang niluto. No? Sabi ni Ariel Santa Marina, talamak talaga ang pagnanakaw sa panahon ni Digong. Nakita nyo po, sinasabi nila ang yabang-yabang, 13,000 13,000 daw po ang flood control na naipatayo nung mga panahon nila. 13,000? Naging presidente lang ho si Pangulong Bongbong Marcos? Wala na? Hindi na gumana? Wala na? Hindi na umuubra? Ano yun? Kapag iba na ang presidente, ibig sabihin ay expired na? Hindi naman ho ganun. Panahon din ho ni dating Pangulong Duterte. Ilan yung sinasabi ipinagyayabang nila sa beld nila? Beld. 119. Ilan daw ho ang natapos, mga kababayan kong Pilipino? 12. Sasabihin ng mga DDS, ang ganda-ganda ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Yung mga bakla lang na mga politiko, ang tingin ko mga naging masaya dyan di ba? Hindi ko sinasabi si Cayetano yung tinutukoy ko. Hindi ko naman sinasabi si Roque. Si Roque. Ang hirap po ang hirap po i-depensa ni Harry Roque kasi maririnig mo yung kay Harry Roque. Tingnan natin kung mapapataples natin si Ronel Yang. Sabi ni Sir Ernesto Laranang, kaya pala ang tawag kay Chupet Caldero, no? Noon ko pa naririnig yung kaldero na yan. Pinagkaperahan pala niyan. Hindi naman ho natin sinasabing pinagkaperahan. Pero yung sinasabing 50 milyon daw po na kaldero para doon sa SEA Games na yon, mga kababayan, para ho sa akin mukhang pag binigyan ka ng 5 milyon, sobra-sobra na Lagpas-lagpas na Yung sa Singapore, pagkataas-taas ho, pagkatayog-tayog, yung kay Peter Cayetano, ponggok. Tapos, ilan? 50 bilyones po, mga kababayan. Armando De Peo, 12. Hindi pa yun finish yung iba, ha? Tapos sira pa din yung iba. 12, di ba? 119, yung yabang nila sa publiko. Ito, ang build, Digong. Kanya, 119. 12 nga, yung natapos. Bumagsak po yung isa. Bumagsak ko yung isang tulay, mga kababayan. Sabi ng mga DDS, nung bumagsak yung isang tulay. Hindi! Si Digong ang yan. Yung dalawang hindi, kasi tatlo di ba? Tatlo. Tulay. Duktong-duktong ho yan, mga bossing yung isa, nandoon. Yung isa, nandoon. Tapos yung gitna, bumagsak. No? Sabi ng mga DDS, hindi. Yung hindi bumagsak, yun yung pinagawa ni Duterte. Yung bumagsak, yun yung tinapos ni Marcos. Bumagsak. Ilan na lang po, mga bossing? 12. 11 na lang. Tapos, eto, 11. Diyos ko, naluluha ako sa inyo sa mga komento ninyo. Di 11. Ngayon, mga kababayan, naalala nyo po, yung pagkatayog-tayog, pagkataas-taas ho, mga kababayan, mga boss chief amo sir, doon sa gitna ng EDSA po, no?
yung tinatawag na Mount Kamuning. Pinatanggal ni Pangulo. Biruin mo ha? Oh, biruin mo. Hindi ko alam kung pinag-isipan ba yun o hindi na pinag-isipan. Kasi ang nakikita ko ho diyan, mga bossing, PBBM lang malakas, no? Ang nakikita ko ho diyan, ano lang sila, nandun lang sila maipagyabang yung bilang na maipagagawa nila 119, 120, pero hindi na nila talaga tinignan kung matibay ba, hindi na nila talagang in-inspection kung maayos ba. Biruin nyo nga ho, yung footbridge pataas, hindi mo alam kung papunta ba sa kabilang kalsada yun o papunta ka na sa kabilang buhay. Pagkataas-taas. Tapos, dadaan pa yung MRT. Di ba? Dadaan yung MRT sa gitna. Putra kasi, yayanigin si Lola. Oh, pagkababa doon sa kabilang kalsada. Aray ko po, tigok na si Lola. Walang proper evaluation, sabi ni Paulo Saison. Pero madami kang kaibigan na. Alam niyo po, ito si Paulo Saison. Nako po, kapag ka po kayo, mga bossing, pagka po kayo ay nangangailangan nung martial artist. Yan, nako. Lalo na karate. Roundhouse kick, mga bossing, expertise niya. Roundhouse kick. Nako, dyan ho kayo magpapaturo. Mamaya ibibigay ko sa inyo yung numero nung kumpare natin si Paulo Saison. Malupit po yung mag-roundhouse kick. Announcer pa siya nun. No? Bukod siya siya na yung announcer, mga kababayan, siya pa yung player. Malupit po yan. Kaya mamaya ibibigay ko sa inyo ang numero ng kumpare natin si Paulo Saison. Ngayon tumuloy tayo kay Cayetano. Ay nako. Pag binabalikan mo yung mga yung mga panunungkulan ng dating Pangulong Duterte, tapos yung mga proyekto nila, binuhin mo, footbridge para pagtawid sa kabilang lugar, para pagtawid doon sa kabilang street, no? Pero parang masasabi mo, pagtawid sa kabilang buhay. Game! Pakinggan na lang natin, mga kababayan. Si Bangaw ba ay si Banat Bay? Ipakukulong na po nila si Cayetano. Sinampahan na ho ng kaso sa ombudsman nito ni Lacson. Kakaiba talaga tong administrasyon. Bakit naman? Ba't napunta na naman sa administrasyon? Kapwa niya, senador. Iyang nagkaso sa kanya. At kung maalala niyo po, mga boss, kung maalala niyo po, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano, binabanatan niya po, mga bossing. Di ba si Senador Lacson? Ang sabi niya pa nga doon kay Senador Lacson, mga kababayan, is ano sabi niya doon? Dumoble daw po yung SALN. Dumoble daw ho yung SALN, mga kababayan, ni Senador Panfilo Lacson. No? Ngayon, syempre, kung ako ang gagawa niyan, mga bossing, nako, kailangan ko ng patunay na merong ginawang illegal si Panfilo Lacson ho, mga kababayan. Hindi pwede yung, basta ito, dumoble yung SALN ni Panfilo Lacson. Tapos iiwanan ko na kayong ganon. Insuhe, de whoop yun. Hindi ho po pwede yun, mga bossing. Kailangan mayroon akong nakasuporta para doon sa sinasabi ko. Kaso ho, wala. Kaya ho ngayon, binira siya ng binira ni Senador Lacson, nireplyan pa nga siya. Ang sabi sa kanya, hindi, mali yung sinasabi nitong si Alan Peter Cayetano. Hindi lang dumoble, umapat na doble pa yung kayamanan niya ho, mga kababayan. Sabi ni Champi Tuti, dedo na po ba ang asawa ni Roque? Hindi ako naniniwala. Baka ang nakita ko lang baka ang ano lang diyan is gustong magpakasal ni Roque. Sabi nung nag-post, gustong magpakasal sa Vienna sausage daw ni Roque. Alam niyo naman si Roque, madaming kabalbalan din po yung hinayupak na yan . Game, tuloy natin to. Na to, no? Alam mo, naaalala ko lang. Di ba bago makulong si Marcoleta, nag-away din sila ni Lacson? Bago makulong si Marcoleta, nag-away sila ni Lacson. Ang putragis naman, si Marcoleta naman kasi.
Alam nyo mga kababayan ha, ibang klase din naman talaga itong mga DDS. Lalo na yung mga lawyer ng mga DDS. Hindi ko naman po nila lahat. Ano po? hindi ko nila lahat. Pero pangarap ho yata gumawa ng history o gumawa ng kasaysayan nito pong mga lawyer ng mga DDS. Biruin nyo, isa-isahin ko. Ngayon, tingin ko nasa history na po, no? Rodante Marcoleta, pagka nilagay dyan. Rodante Marcoleta, baka ilagay ni Google o kung sino man. No? Rodante Marcoleta, kauna-unahang Filipino lawyer. No? Kauna-unahang Filipino lawyer na nakapagpakulong sa kanyang sarili. Hindi nyo pwedeng goyoin o sabihin sa mamamayang Pilipino na pinulitika si Marcoleta. Sa kanya mismo, sa bibig niya mismo galing yung sinabi niya na tumanggap po ako ng 75 million kay Defensor at saka doon sa mga kaibigan, no, nung panahon na ako po ay congressman pa lang. Siya ang mismong umamin noon. Di ba? Mahihirapan silang goyoin at paniwalain po yung mga Pilipino na pinulitika ho si Rodante Marcoleta. Siya ang umamin noon. Sabi pa nga niya noon, no? Alam mo, Jen, no? Naalala ko, sandali. Maganda mapanood natin iyon eh. Meron ba akong oras pa? Meron pa naman, no? Ano tayo dito? 2 oras tayo magla-live dito. Sabi ni Marcoleta, alam mo, Jen, natanggap ko naman, meron naman talaga akong natanggap na pera eh. Ano? Kaya lang, hindi pa panahon ng election yun. Kaya hindi ko isinulat doon sa aking sose. Doon sa expenditure nung kandidatura daw po, mga kababayan. Ngayon, ang hirap nun. Bakit? Kung ang sasabihin nila, hindi, ginamit naman po talaga iyon doon sa kampanya eh. Doon naman po talaga napunta iyon eh. O sige nga, bigyan nyo kami ng patunay. Patingin niya ng sose ninyo kung talagang nandoon at para sa kampanya yan. Hindi sinulat. Ipit. Si Marcoleta. Hindi alam kung saan pupunta. Di ba? Ginamit po doon sa kampanya. Sige, asan yung sose ninyo? Sinulat mo ba sa sose ninyo? Wala. Kaya lalo pong mahihirapan na makalaya at makalabas ho. Di ba? Sabi ni Amber Saberon, sinungaling po talaga. Ang si Marcoleta. Yun yung ipit niya. Di po ba? Tuloy. Ngayon naman na nag-aaway si Cayetano at si Lacson, si Cayetano naman ay pakukulong. Ganun yung gusto nilang inaratibo ngayon. Pag inaway mo si Lacson, maaano ka, mapapakulong ka. Kasi kakampi ng administrasyon. Yan yung gusto nilang inaratibo ho ngayon. Sandali ituloy ko. Nakalimutan natin. Pansinin niyo po yung mga DDS na mga lawyer po. Hindi ko naman po nila lahat. Pero yung iba sa kanila, siguro gusto po gumawa ng kasaysayan. Marcoleta, no, tatatak sa utak ng mamamayang Pilipino, kauna-unahang senador, kauna-unahang lawyer na nagpakulong sa kanyang sarili. Sumunod, Jimmy Bondoc. Attorney na din yan. Di ba? Actually, attorney nga ni Bato de la Rosa yan eh. Kapag si Bato de la Rosa nadala doon sa dahig, kauna-unahang talo ni Jimmy Bondoc yun. Di ba? Game. Jimmy Bondoc, kauna-unahan yung maringgan o narinig natin na ang isang abogado ay pwedeng tumanggap ng warrant of arrest ng kanyang kliyente. Saan ka pa? Di ba? First time kong narinig si Jimmy Bondoc, mga kababayan. Sige nga, magpangalan kayo ng abogado na nagsabi na ako po tatanggap ng warrant of arrest ng aking kliyente. Di ba miskit si Torion naman no, mga bossing, nung inaaresto si Buloyski, hindi naman hindi naman naglakas ng loob. Ako na po ang kukuha niyang Lito Flores. Ako na po ang kukuha niya ang warrant of arrest na yan para sa aking kliyente. Wala! Jimmy Bondoc lang po. Pangatlo, mga kababayan. Sino po? Yung si Miss sandali, ito ho yung pangatlo, mga boss. Sandali.
panandalian natin putulin si Banat Baya kasi gusto ko ipakita sa inyo mga kababayan yung pangatlo. Ano? Naalala niyo po ba yung yun pong impeachment ng Vice Presidente, no? Yung huli, yung may narinig tayo sa doon sa background na ang sinigaw is they are allowed. Oh, ay, sandali. Sorry. Bakit naman ganito yung sinend nyo sa akin, Team MR? Sabi ko yung picture lang ni Ferrer. Bakit? Saan nyo ba nakuha ito? Lo, misconfidentiality o confidential. Oo nga. Tapos misleading. Oh, hindi. Sorry. Hindi ko alam na ganyan yung isinend sa akin. Oh, natandaan nyo po ba si Ferrer? Kauna-unahang lawyer na naringgan na po natin na pwede po yung mga misleading question, mga kababayan, sa mga cross-examination. Ibang klase talaga yung mga lawyer na mga DDS po. No, gusto nila talaga na tumatak sa kasaysayan ng Pilipinas. Marcoleta, kauna-unahang abogado na nagpakulong sa sarili. Si Jimmy Bondoc, kauna-unahang abogado na nagsabi na pwedeng kunin niya yung warrant of arrest ng kliyente niya. Si misleading si Attorney Ferrer, kauna-unahang abogada na nagsabi na misleading question are allowed daw po, mga bossing.